Sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is Lord. Hallelujah. Have mercy upon us, O God. Anoint thy words, there is Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, hallelujah, ay sama-sama naming sinasaway, ginagapos, mahal na Panginoon, ang lahat ng demonyong hadlang, hallelujah, sa aming pangangaral, ang banal mong salita, demonyo ng mga pag-alilangan, ng mga pagkabahagi ng kaisipan, demons of destruction, in the mighty name of Jesus, leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luwalhatiin po, minamahal, ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa gabing ito, mga minamahal, tunay na tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy pong pinapasagana ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. At sa mga oras nito, mga minamahal, po natin aksahin ang ating panahon sa pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, beware of tale bearer. Beware of tale bearer, mga minamahal. Sa Tagalog ay mag-ingat po tayo sa mga tagapaghatid dumapit, mga minamahal. Tunay na ang topic kong ito, mga minamahal ko, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay tinuturuan ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay maging maingat, mga minamahal, na hindi po tayo maging kasangkapan ng kaaway para po sa ikasisira ng iba, because we are not, mga minamahal, slave of wickedness. We are not a slave of unrighteousness, but we are slave of righteousness. Tayo po ay alipin ng katwiran. Kaya't bilang alipin ng katwiran, mga minamahal, tayo po ay mag-ingat na hindi po tayo maging kasangkapan ng kaaway para sa ikasisira, mga minamahal ko ng iba. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan sa mga oras nito, mga minamahal, be a tale-bearer is the devilish attitude, that is devilish behavior. Isang mga minamahal, masamang ugali, sabi ng banal na Biblia, devilish attitude and devilish behavior, mga minamahal. Usang ugali na hindi po ugali ng mga lingkod ng Diyos. Hindi po ugali ng mga minamahal matuwid na gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Ito po'y ugali ng mga taong walang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayo, mga minamahal. A tale-bearer is defined as one who spread malicious gossip or a secret that may cause harm or trouble. Spread gossip, mga minamahal, and rumors. Ito pong tinatawag na mga tale-bearer, mga minamahal, ito po yung mga minamahal, mga tao na nagpapalaganap, mga minamahal ko, ng masasamang mga balita, mga minamahal, sa kanilang kapwa, maging ang mga sikretong bagay na dapat sana ay itatago, mga sikretong bagay, mga minamahal, na alam nating makasisira at mga minamahal, nagiging simula po, mga minamahal, ng kaguluhan. At bilang anak ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay tinuturuan na mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin. Bago tayo, mga minamahal, magbukat ng ating mga labi, ng ating mga bibig, mga minamahal, sa pagsasalita, make it sure, mga minamahal, na ito po ay magiging biyaya, magiging pagpapala, mga minamahal, sa mga nakikinig, para tayo po ay maging biyaya din po para sa kanila. At ang sabi dito, from the book of Revelation, Leviticus, chapter 19, verse 16, aklat po ng Leviticus, ang kabanata ay 11, ang talata ay talatang 16. Sabi sa English, thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people. Mga minamahal, sa Tagalog, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Huwag kayong maghatid dumapit sa inyong bayan, nititindig laban sa dugo ng inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Mga minamahal, ito po'y direktang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people. Huwag tayong maging kasangkapan
ng kaaway, mga minamahal, na magdala ng isang kwento, magdala ng isang usap, o magdala, mga minamahal, ng isang balita, mga minamahal, na makakasira, mga minamahal, sa buong lipi, mga minamahal, sa maraming mga tao. Kagaya po, mga minamahal, sa banal na Biblia, meron pong mga minamahal, mga pangyayari sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na mapupulutan natin, mga minamahal, ng banal na aral upang maunawaan po natin, mga minamahal, kung ano ang ating dapat gawin para tayo po ay maging pagpapala sa iba. So bilang Kristiyano, isa po sa mga panalangin natin na, Lord, make me a blessing. Amen? Ipinapanalangin natin palagi, every time we pray, every time na tayo po yung lumalapit boldly in the presence of the Lord. Idinadalangin natin ang mahal na Panginoon, gawin mo kong pagpapala sa aking iglesia, gawin mo kong pagpapala sa aking pamilya, gawin mo kong pagpapala sa aking kapatid, gawin mo kong pagpapala sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, tale-bearing usually involves slanders, and slanders feeds contention. The same way wood feeds fire. Mga minamahal, kung papaanong, mga minamahal, ang paggatong ay lumilikha, mga minamahal ko, ng apoy. Amen? So ito po ay naglilikha ng kaguluhan. Yung pagiging talebearer, mga minamahal, ay palaging naglilikha ng kaguluhan. Hindi po tayo naglilikha ng mabuti, bagkus tayo po ay naglilikha ng kaguluhan. It feeds contention, sabi ng Biblia, and the same way wood feeds fire. Kung papaano po, mga minamahal ko, ang apoy ay nagliliyab kung ating pong dinadagdagan, mga minamahal ko, ng panggatong. So syempre, ang isang kaguluhan, mga minamahal, ay tunay na napapayapa kapag tayo po ay humihilom. Ngunit kung tayo po, mga minamahal, ay nagsasalita at ginagatungan pa natin, mga minamahal, lalong lumalala ang problema. Kaya ang sabi ng Biblia, it feeds contention, that the same way wood feeds fire. Following verse po, mga minamahal, Proverbs chapter 11, verse 13. Basahin po natin sa Tagalog version. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, siyang yumayaong mapaghatid, dumapit, ay naghahayag ng mga lihim. Amen? Ito pong talebearer na ito, amen, ito po'y nagdadala ng isang balita, mga minamahal, na dapat sana ay lihim, mga minamahal. Dapat ito ay isisikreto, dapat ito ay itatago, dapat ito ay ililihim, sapagkat hindi po ito mabuting, mga minamahal, balita. Hindi po ito mabuting kwento, mga minamahal. Hindi po ito mabuting usapin. Ito po ay basura sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ito pong mga talebearer na ito pong mga taong yumayaong mapaghatid, dumapit, ay naghahayag ng mga lihim. Mga minamahal, mas gusto nilang ihayag ang mga natatagong, mga minamahal, nakakalap nilang mga bagay, mga minamahal, o mga pangyayari na dapat sana ay itatago, dapat sana ay ililihim, ngunit ito'y kanilang inihahayag, mga minamahal ko, sa karamihan. At ang sabi ng Biblia, patuloy nating basahin ang salita ng ating mahal na Panginoon, naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip, mga minamahal ko, ng mga bagay. Amen? Sabi sa English, mga minamahal, a talebearer reveals secret, but he who is faithful spirit concerned a matter. Nagtatakip, mga minamahal, ng mga sikretong bagay. Yung mga taong puspos ng espiritu ng ating mahal na Panginoon, because they are mga minamahal, so concerned. Amen? Para po sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay, kalagayan ng mga taong nasa kanilang mga paligid. Dahil sila'y puspos ng espiritu ng ating mahal na Panginoon, anumang lihim na makakasira, kasi may mga lihim na nakakabuti, may mga lihim na nagiging pagpapala, may mga lihim na nagiging biyaya. Ngunit yung mga lihim na alam nating makakasira,
yung mga lihim na alam nating makakasakit sa ating kapwa. Mga minamahal, no need na natin itong ibulgar pa. No need na natin itong ihayag pa sa karamihan. Anong sabi ng Biblia? Proverbs 11:13. Ulitin po natin ang pagbasa. Mga minamahal, amen, sa Tagalog version. Siyang yumayao na napaghahatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Amen. Ito po ang trabaho ng mga talebearer. Amen. Yung mga taong nagdadala ng mga balita na hindi na naman dapat ikwento, mga balita na hindi naman dapat na sana nating pag-usapan pa, mga balita na makakapanira, mga balita na pilit na itinatago dapat, mga minamahal, upang hindi po makasira, mga minamahal, ng ating mga kapwa. Ngunit sabi ng Biblia, yung mga taong may diwa, may espiritong tapat, amen? Faithful spirit. Ito po ang dapat na espiritu sa bawat anak ng ating mahal na Panginoon. A faithful spirit, diwang tapat, mga minamahal, ang kanyang layunin, mga minamahal, ay nagtatakip, sabi ng Biblia, ng mga bagay. Pilit niyang ilinilihim. May nalalaman siyang sikreto, may nalalaman siyang ginagawang masama, mga minamahal, o kasalanan, o nangyari sa kanyang kapwa. Halimbawa po, mga minamahal, meron pong mga pangyayari na dapat sana natin na itago, hindi na dapat natin sana ibubunyag, mga minamahal, amen, para, mga minamahal, hindi na po makasira, mga minamahal ko, sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na, mga minamahal ko, kung mayroong mga pangyayaring, sabi pa nga ay, kanya na pong napagdusahan, parang ganon, mga minamahal. Halimbawa, isang kapatiran natin, isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, na nagkasala, at dahil sa kanyang pagkakasala, siya na po ay linapatan ng mga chastisement ng iglesia. Order, mga minamahal, galing po sa mga beloved children, na ito po ang mangyayari sa kanya bilang chastisement. Sapagkat kapag ang anak ng Panginoon, lalong-lalo na kung tayo po yung mga ginagamit sa banal na iglesia ng mahal na Panginoon, as a full-time worker, as a full-time preachers, mga minamahal, kahit po yung mga part-time preachers, yung mga manggagawa, mga ngaral, mga mag-aawit, kahit po ang mga manunugtog, mga minamahal, nakaparte sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po may pagkakasala, anong ginagawa sa atin ng iglesia? Tayo po'y dinidisiplina. Amen? Nariyan na tayo tinuturuan, tinutuwid, pinapaalalahanan, sinasaway. Meron pong tinatawag na mga chastisement na ipinapataw ang iglesia sa bawat Kristiyano, sa bawat ginagamit sa banal na gawain na nagkakasala, mga minamahal. Amen? Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ano man ang kalagayan mo sa gawain, ano mang estado at katayuan mo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkamali, mga minamahal, nariyan yung tinatawag na chastisement at kaparusahan. Pinapatawan tayo, mga minamahal, kung magaan ang ating kasalanan, magaan na parusang ipapataw sa atin. Kung tayo po'y nagkasala ng mabigat na kasalanan, labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, pinapatawan din po tayo, mga minamahal ko, ng parusang nauukol sa ating kasalanan na ginawa. Kung mabigat na kasalanan, normally, mabigat na parusa. Kung magaan na kasalanan, normally, magaan din po, mga minamahal ko, na kasalanan. Amen? At pagkatapos, mga minamahal, syempre, mga minamahal, may mga lessons dyan, sapagkat hindi po biro na tayo po ay napapatawan ng isang taong parusa, isang taong suspension. Imagine, hindi ka gagamitin sa loob ng isang taon, papaano kung ang kalakasan mo at ang kagalakan mo ay ang pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang parusa na yan ay ipinapataw ng mga nangunguna sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, hindi po para pahirapan ka, kundi ang layunin, mga minamahal, ay matuto kang mag-ingat na hindi magkasala upang ang mga mahalagang bagay sa iyo ay hindi mawala sa iyong mga kamay. Amen. Halimbawa, mahalaga sa iyo ang pagpapagamit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. So anong gagawin mo? Iingatan mo ang sarili mo na hindi magkasala upang hindi ka masuspindi. Iingatan mo ang sarili mo na hindi magkasala upang hindi ka mapatawan ng mabigat na mga parusa at patuloy mong magawa, mga minamahal ko, ang mga bagay na nais mong gawin para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Patuloy mong may alay ang buhay mo para sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ito'y lilipas ang panahon. Amen?
At tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon na minsan may nababalitaan tayo na pagkakamali ng ating kapwa, may naririnig tayong mga issue, mga minamal regarding sa ating kapatid sa pananampalataya, wag na po natin gawing pulutan. Wag na po natin gawing mga minamahal usap-usapan pa sapagkat hindi po ito makakatulong, hindi po ito makakabuti. Kaya lang po, sometimes meron tayong mga attitude bilang anak ng Panginoon na kahit tayo po'y Kristiyano, mga minamal magtataka ka, napakasarap pag-usapan ang buhay ng may buhay. Pakialam tayo ng pakialam sa buhay ng may buhay, samantalang ang buhay naman natin ay magulo din. So ang ibig ko pong sabihin, bago natin ayusin ang buhay ng iba, ayusin muna natin ang sarili nating buhay. Bago natin linisin ang bakuran ng iba, make sure na ang basura mo, mga minamal, ang bakuran mo ay malinis. Bago ka sumaway sa iba, make sure na hindi ka pasaway. Bago ka, mga minamal, humusga sa iba, mga minamahal, suriin mo muna ang iyong sarili. Kaya napakahalaga na tayo po ay maging tahimik sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na, mga minamahal, kung ating pag-uusapan ay ang kapintasan ng iba. Hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon kung pinag-uusapan natin yung kasalanan ng iba, pinag-uusapan natin yung kapintasan ng iba, pinag-uusapan natin yung kasiraan ng iba, pinag-uusapan natin, imbes ay pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, pag-usapan natin yung himala na ginawa ng Panginoon, pag-usapan natin yung biyaya ng Diyos, malulugod pa ang Panginoon, maluluwalhati pa ang ating mahal na Panginoon kung sa bawat nating pag-uusap, ang topiko na ating binibigkas, ang topiko na ating pinag-uusapan, ang topiko na ating tinutukoy ay ang kapurihan at kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Wala po tayong mapapala kung pag-uusapan natin yung kapintasan ng iba. Wala po tayong mapapala kung ang pag-uusapan natin ay ang kasarian ng iba. Wala po tayong mga minamal mapapala kung ang ating pag-uusapan ay ang kahinaan, mga minamahal ko, ng iba. Pero ang sabi rito, a talebearer reveals secret. Mga minamahal, gustong-gusto niya. Amen? Kaya, mga minamahal, itong mga talebearer na ito'y nagsasagap ng napakaraming issue upang mga minamahal sila'y maghatid. Amen? Minsan magugulat ka, ang sarap-sarap ng pagpupuri mo, focus ka sa pagdalo, sa gawain ng mahal na Panginoon, may kakalabit sa iyo, mga minamahal, isang kapatiran, at biglang sasabihin, sis, alam mo na ba? Amen? So ikaw naman, na ang sarap-sarap ng focus, mga minamahal, maiinis ka, sapagkat mga minamahal, nakafocus ka sa pagsamba, bigla kang kakalabitin, at biglang magtatanong, sis, alam mo na ba yung issue? Amen? So, makita mo, mga minamahal, ito po'y makapadala ng kaaway upang makapagbigay dumi sa isip at puso ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, He reveals secret, but He who is faithful spirit concern a matter. Amen? Siya po yung mga minamahal nagtatakip, yung mga kwentong hindi na dapat pag-usapan, yung mga bagay na mga minamahal makakasira sa iba, yan po yung mga usapan na hindi na dapat pag-usapan. Yung mga kwentong mga minamahal makakapanakit sa iba, yung mga kwentong alang-alang sa kasiraan ng iba, yan po yung mga kwento na dapat ay hindi na natin pinag-uusapan pa. Unang-una, hindi po yan makakatulong. A talebearer is only interested in sharing juicy information. Yung mga kwento, mga minamahal ko na sabi pa nga, mga minamahal, kapintasan ng iba. Sometimes, magtataka ka, masarap pag-usapan ang mga kasalanan ng iba. Amen? Mga minamahal, masarap pagkwentuhan yung mga failure ng iba, yung mga pagkakamali ng iba. So, hindi po nalulugod dyan ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y mag-uusap, pagsumikapan po natin yung mga usapan, mga minamahal na makapagbibigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon, without any concern, no matter the effects of the people he or she is talking about. Amen? Wala po silang pakialam. Amen? Kung anong mangyayari doon sa mga taong kanilang pinag-uusapan. Palipat-lipat po ito sila ng lugar at nagdadala ng masasamang mga balita. Ang kanilang dala-dala ay masasamang kwento. Ang kanilang mga dala ay paninirang kwento, mga minamahal. At ang sabi rito, mga minamahal, ito pong mga uri ng mga taong ito, mga buhay pa pero inuuod na po, mga minamahal ko, ang kanilang mga kaluluwa. Amen? Bakit ko po sinasabi, mga minamahal? Sapagkat ang sabi ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay, mga minamahal, we are our brother's keeper. Amen? You and I,
We are our brother's keeper. Tayo po ang tagapag-ingat ng ating kapatid. Huwag po nating gayahin, mga minamahal, si Cain. Nung namatay, pinatay ni Cain si Abel, sabi ng banal na Biblia, ang dugo ni Abel ay pumailan lang sa kaluwalhatian ng Panginoon at nalaman ng Diyos, mga minamahal, na si Cain ay pinatay ni Abel. Bumaba ang mahal na Panginoon doon sa Garden of Eden at ang sabi ng banal na Biblia, nakita na si Cain at si Cain ay kanyang tinanong. Ang sabi niya, Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapag-ingat ng aking kapatid, mga minamahal? Bakit po? Hindi po concerned si Cain kay Abel. Amen? Kaya nga niya po pinatay, mga minamahal, si Abel dahil hindi ganoon kalalim yung kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang kapatid. Kaya walang takot na ito'y kanyang pinalo sa ulo at ito'y kanyang pinatay. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang dugo ni Abel ang siyang, mga minamahal, nangusap sa Panginoon na siya po, mga minamahal, ay pinatay ni Cain. Amen? So we are our brother's keeper. Ingatan mo ko, iingatan kita, mag-ingatan tayo upang sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. We are created by God. You and I are created by God. Ako po, mga minamahal, hindi po ako perpekto kagaya sa inyo. Hindi kayo perpekto. Lahat tayo po ay magkakamali. Nobody's perfect. Mga minamahal, sabi pa nga ng sayings, no one righteous, no not one. Sabi ng banal na Biblia, walang perpekto, walang matuwid. Lahat tayo ay, mga minamahal, may mga pagkakamali. Lahat tayo ay meron pong mga pagkakasala. Walang perpekto ni isa, mga minamahal. Ngayon, ang sabi pa nga, mga minamahal, sino ang nag-aayos ng buhay natin? Sino ang nag-aayos ng buhay mo? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil hindi natin kayang ayusin ang ating mga sariling mga buhay in our own idea. Hindi natin kayang ayusin. Hindi nga natin alam kung paano mababago ang buhay natin. Hindi nga natin alam kung paano maayos ang buhay natin. But mga minamahal, through the mercy and grace of our loving God, yung buhay natin unti-unting nareforma. Rinipair ng Diyos yung ating mga buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang nag-repair. Ang Diyos ang nag-ayos ng ating magulong pagkatao, ng ating masilimuot na mga pagkatao. Ang ating mahal na Panginoon ang nag-ayos. Kaya tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat dahil kahit tayo po ay basahan, nilinis tayo ng Diyos. Kahit tayo po'y marumi, hinugasan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit tayo po, mga minamahal ko, ay nasa lusak ng kasalanan, hinangot tayo ng Panginoon patungo sa kanyang katwiran. Kahit tayo po ay nasa kadiliman ng kasalanan, hinangot tayo ng Panginoon patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So tayo po'y nagpupulit, nagpapasalamat dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagreforma ng ating puso at nagreforma ng ating mga isip. Siyang nagbago ng ating buong pagkatao. Hindi ikaw, hindi ang ating malapastor ang nagbago ng ating pagkatao. Hindi ang sarili mo ang nagbago ng iyong mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Kapag tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay mga bagong nilalang na. Sapagkat si Kristo ang nagbago ng ating buhay upang tayo po ay maging bagong nilalang. Ang mga bagay na luma ay mawawala at narito ang mga bagay ay pawang mga bago. Amen? All things are becomes new. Mga minamahal, bibigyan tayo ng Panginoon bagong puso, bagong espiritu, babaguhin ng Panginoon ang ating buong pagkatao. Ngayon, mga minamahal, tayo po'y binago ng Diyos. Ako binago ng mahal na Panginoon. Inaayos ng Diyos, mga minamahal, amen, araw-araw ang buhay ko. Maging ang mga buhay nyo ay araw-araw unti-unting rinireforma, inaayos ng mahal na Panginoon ang takbo ng ating mga buhay. Tapos, ang nakakalungkot pa nito, ang Diyos ang nag-ayos ng ating mga buhay, mga minamahal, pagkatapos, amen, may mga tao na sisirain ang ating mga buhay. Di ba? Mga minamahal, nakakalungkot. Sino ang nag-ayos ng ating buhay? Ang mahal na Panginoon. Tapos ikaw, mga minamahal na anak ng Diyos, mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon, papayag ka ba na gagamitin ka ni Satanas upang sirain ang buhay ng isang taong inayos ng Diyos? Papayag ka ba na maging instrumento ka ni Satanas
para sirain ang buhay ng isang taong riniporma ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga kapatiran na dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga manggagawa, mga mangaral, mga mag-aawit, mga manunugtog, mga ordinaryo nating kapatiran na nakikita natin tuwing araw ng mga panambahan, tuwing araw ng linggo, sila'y binago ng Panginoon. Ang Diyos ang nagre-repair ng kanilang buhay. Pagkatapos, mga minamahal, papayag ka ba na magiging kasangkapan ka ng Panginoon ng mga buhay ng mga taong ito na binago ng Diyos, mga buhay ng mga tao ng Diyos, mga minamahal na inayos ng mahal na Panginoon? Papayag ka ba na maging kasangkapan ka ng demonyo? Maging kasangkapan ka ni Satanas na ang buhay ng taong ito na binago ng ating mahal na Panginoon, nilinis ng Diyos, inayos ng mahal na Panginoon, kakasangkapanin ka ni Satanas, amen? Para sirain ang taong ito. Sapagkat merong ganon sa pananampalataya, not only in our time, even in the times of the apostles and the disciples, mga minamahal, meron ng salitang paninira, amen? May mga taong dahil sa inggit, dahil sa kasakiman, dahil sila'y puspos ng masamang espiritu, sapagkat yung ganitong uri ng mga tao na mahilig manira sa kanilang kapwa, amen, mahilig manira sa kanilang mga kapwa-tao, mga minamahal, ang mga taong ito hindi malinis ang puso. Maniwala po kayo. Ang mga taong ito hindi puspos ng espiritu ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po'y biblical. Ang sabi rito, a talebearer reveals secret. Amen? Yung mga talebearer, yung mga dapat itago na sapagkat, halimbawa, mga minamahal, pagkakasala ng iyong kapatid. Amen? Na dapat sana ay, yan po'y kanyang kumbaga sa kulungan. Ito'y binuno niya na, pinaghirapan niya na sa kulungan. Halimbawa, siya po'y nagkasala sa pagpatay at siya po'y nabilanggo sa loob ng 20 taon. Hindi biro ang mabilanggo sa loob ng mga minamahal 20 taon. Yung 1 taon pa lang na nasa loob ka ng kulungan ay miserable na ang iyong buhay. Hindi mo makita ang iyong mga loved ones. So hindi biro ang mabilanggo. Lalong-lalo na kung ikaw ay mabilanggo ng mahabang panahon. So kung sila'y makalaya, sila'y mga minamahal, lumabas na mula sa kulungan, mga minamahal, no need na sila'y hukman sapagkat ang kanilang kasalanan ginawa ay kanila po itong pinaghirapan na. Yun po ang ibig kong sabihin. Amen. Nabilanggo sila ng 20 taon. Yung kanilang krimen na ginawa, mga minamahal, ito'y napagdusahan na nila. Ito'y napaghirapan na nila. Nagsakripisyo na sila ng mahabang panahon sa pagkakasala na kanilang ginawa. Bakit po ginawa yon? Upang sa paglabas nila, sila'y makasumpong na ng kapatawaran. Sapagkat sila'y naghirap na, sila'y nagdusa na. Ganon din po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na kapag tayo po ay nagkakasala, may mga chastisement, may mga parusa, mga minamahal, ang iba ay order galing pa sa beloved children. So we need to respect, mga minamahal, yung desisyon ng mga beloved children, desisyon ng mga nangunguna. Kapag sila po ay tumanggap na ng mga chastisement, tumanggap na ng parusa, kailangan na nating tuldukan yon. Hindi na natin pwede pang mga minamahal ibinaon na sa lupa, na dapat sana'y ibaon na sa limot, na dapat sana'y ibaon na sa lupa, ngunit may iilang mga mananampalataya, mga minamahal, na kahit ito po ay basura, kahit ito po ay nakabaon na sa lupa, mga minamahal, ay pilit pa rin kinakalkal at ipinupukol doon sa mga taong nagkasala na. Samantalang, ito'y napaghirapan na nila, ito'y napagdusahan na nila, ito'y napagsisihan na nila. Sino ka para muling ibalik, mga minamahal, ang kanilang pagkakasala na samantalang ito'y pinagdusahan na? Yun po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Pero ang sabi rito, but he who is faithful spirit concerned in matter. Sa Tagalog, basahin natin ulit, mga minamahal, para maintindihan natin ng lubusan. Ang sabi ng Biblia, ngunit ay yung may diwang tapat, espiritong tapat, ay nagtatakip ng mga bagay. Amen? Kasi nga naman, hindi na pwedeng mga minamahal, ilathala pa sa maraming mga tao. Hindi na naman pwedeng dapat ilathala pa natin, mga minamahal ko, yung kahinaan ng iba, yung pagkakamali ng iba, yung pagkakasala ng iba, mga minamahal. Ang tawag sa atin kapag ganyan ang ating attitude, mga minamahal, tayo po ay talebearer. At ang sabi ng ating pinag-aaral, once you are a talebearer, mga minamahal, yung mayroon kang tinatawag na devilish attitude or devilish behavior. Sometimes, mga minamahal, dahil tayo po ay makasarili, amen, sira tayo ng sira sa buhay ng iba,
kwento tayo ng kwento sa pagkakamali ng iba, kwento tayo ng kwento sa kasiraan ng iba, not knowing na tayo po'y nakakasira at nakakasakit na ng damdamin ng iba, without any concern, no matter that effects on the people he or she is talking about. Hindi natin iniisip kung ano ang impact para sa kanya. Hindi natin iniisip, mga minamahal, kung ano ang mararamdaman ng taong yun. Kaya if we are truly and really concerned, mga minamahal, sa kapatid natin sa pananampalataya, anumang kasiraan niya, anumang kapintasan niya, kindly, wag na nating pag-usapan dahil hindi wala tayong tatanggap na pagpapala ni piso dyan. Wala tayong biyaya galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang sinisira mo ay yung buhay ng tao na inayos na ng Diyos. Just imagine, inayos ng mahal na Panginoon, parang buhay niya ay maging patotoo. Inayos ng Panginoon upang lalo siyang magamit ng mahal na Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Inaayos ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay upang siya'y maging pagpapala para sa iba. Samantalang ikaw, amen, sinisira mo yung mga taong inayos na ang buhay ng ating mahal na Panginoon. Anong pagpapalang tatanggapin mo? Anong biyayang tatanggapin mo? Na yung buhay ng isang taong inayos ng Diyos ay pilit mong sinisira. Ikinikwento mo yung kanyang pagkakamali sa iba. Ikinikwento mo yung kanyang mga pagkakasala sa iba. Ano ang point mo? Para mga minamahal, mawalan ng respeto ang tao sa kanya. Amen? Ngayon, mga minamahal, kaya inaayos ng mahal na Panginoon ang buhay niya upang siya'y maging kapanipaniwala. Bakit inaayos ng Panginoon ang buhay niya? Upang siya'y magamit at makasangkapan ng Panginoon, mga minamahal, at maging patotoo sa kanyang kaluwalhatian. Yun po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Proverbs chapter 20 verse 19. Basahin natin ng Biblia. Sa Tagalog version, anong sinabi ng Biblia? Ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Kaya't huwag kang makikisalamuha sa kanya na nagbubungangang maluwang sa kanyang mga labi. Ulitin natin. Ang yumayaong mapaghatid dapit ay naghahayag ng mga lihim. Ito po yung trabaho nila. Ibig sabihin, yung mga usapin na hindi na dapat sana'y pag-usapan, yan ay mga usaping lihim na dapat ay itatago sapagkat hindi makakatulong. Yan ay makakasira sa iba. Bakit natin pilit na itinatago? Bakit natin pilit na ibinabaon sa limot? Bakit natin pilit na ibinabaon sa lupa? Sapagkat hindi po yan kapaki-pakinabang ng mga kwento. Hindi po yan kapaki-pakinabang ng mga usapin. Hindi po yan kapaki-pakinabang, mga minamahal ko, na mga salita. Amen? Kaya't pilit nating ibinabaon sa limot. Tuloy natin ang pagbasa, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kaya't huwag kang makikisalamuha sa kanya. Amen? Yung mga yumayaong mapaghatid dumapit at naghahayag ng mga lihim, ng mga kwentong hindi na dapat sana ay pag-usapan pa, mga minamahal, sapagkat hindi naman biyaya, hindi naman makakatulong, hindi naman magiging pagpapala. Sabi ng Biblia, huwag tayong makisalamuha sa kanya. Amen? Bakit po, mga minamahal? Itong mga taong ito, nagbubukang maluwang ng kanilang mga labi. Hindi po pinipigilan ang kanilang mga labi sa pagkikwento, sa pagsasalita ng mga minamahal, kwentong wala namang kabuluhan. Kagaya ng ating pinag-aralan ng last overnight, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, in every idle word that comes out in our mouth, it brings to judgment. Bawat salita na lumalabas sa ating mga labi, mga salitang walang kabuluhan. Amen? Lahat ng salitang walang kabuluhan, it brings to judgment. Just imagine, ito pong mga talebearer na ito, na naghahasik, mga minamahal, at nagpapahayag ng kahit mga lihim na, ito po'y mga salitang walang kabuluhan. Yung kasiraan ng iyong kapatid, ikikwento mo, ilalathala mo sa marami, mga minamahal, na samantalang yan ay pilit na binubura ng mahal na Panginoon sa kaisipan ng marami. Ikaw naman, kwento ka ng kwento, hindi ka, mga minamahal, kasangkapan ng Diyos. Ikaw ay kasangkapan ni Satanas para sirain ang buhay ng iyong kapwa. Masakit mang pakinggan, pero ipagpaumanhin po ninyo, mga minamahal, wala kayong puwang sa langit. Lahat ng mga talebearer, lahat ng mga taong ginagamit nyo ang inyong oras, ang inyong panahon, para sa paninira ng inyong kapatid, mga minamahal, buhay ng inyong kapatid na inaayos ng mahal na Panginoon, pilit na rinireforma, pilit na rini-repair, pilit na riniretoke ng mahal na Panginoon. Ikaw naman, sira ka ng sira sa kapatid. Halimbawa, sa isang mga ngaral, mga minamahal, ang ginagawa ng Panginoon sa isang mga ngaral,
Bagamat siya po'y may kahinaan, siya po'y may pagkakasala, ngunit pilit na inaayos ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay. Amen? Ano po ang purpose? Para maging kasangkapan siya, para maging instrumento siya, mga minamahal, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikaw naman, sira ka ng sira sa iyong kapatid. Amen? Mga choir member, halimbawa, mga mag-aawit, mga minamahal, inaayos ng Panginoon ang kanilang buhay. Mga manggagawa, inaayos ng mahal na Panginoon ang kanilang mga buhay. Amen? May pagkakasala sila, oo. May mga pagkakamali sila, yes. May mga failure sila, yes. May mga ups and downs sila, yes. May mga weaknesses sila, yes. Dahil sila'y tao lang. Amen? Sa mga nakaraang mga buhay nila, amen, yung kanilang mga pagkakasala, huwag nating pilitin pang bukwatin para sirain sila sa maraming mga tao dahil hindi sila ang iyong sinisira. Ang sinisira mo ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Bumubuka ang kanilang mga labi ng walang pagpipigil para sirain, minamahal ang kanilang kapwa. Proverbs, mga minamahal, chapter 20, verse 19, ang sabi ng banal na Biblia, ang yumayaong maghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Amen? Kaya't huwag kang makikisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang sa kanyang mga labi. Therefore, mga minamahal, God hates the one who sow discord. Mga minamahal, ang Panginoon ay napupuot. Ang Panginoon ay nagagalit sa mga tao, mga minamahal, na naglilikha ng pagkabahabahagi. Doon sa mga taong naglilikha ng mga minamahal, hindi pagkakasundo-sundo. That is where discord. God hates that whoso, mga minamahal, discord. Doon sa mga taong nagtatanim ng pagkabahabahagi, mga taong nagtatanim, mga minamahal ko, ng hindi pagkakasundo-sundo, ang Panginoon ay napupuot sa inyo. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay gamitin tayo para sa ikaaayos. We are peacemaker, mga minamahal. Ang trabaho natin ay ayusin ang gulo, hindi kay palalain ang gulo. Ang trabaho natin ay pahupain ang galit, hindi, mga minamahal, likhaing, mga minamahal, magliyab ang galit. Amen? Ang trabaho natin, kumbaga sa apoy, mga minamahal, tayo ang tagapagpatay ng apoy, hindi tayo ang tagapagpalaki ng apoy. So may mga kaguluhan, may mga pagkabahabahagi, hindi pagkakasundo-sundo. Sabi ng Biblia, ang sino mang lumilikha ng pagkabahabahagi at hindi pagkakasundo-sundo, napupuot ang mahal na Panginoon sa inyo. At ang sabi rito, God hates, mga minamahal, the one who sow discord among the brethren. Talebearers so corrupt evil seed. Amen? That evil seed rise to strife, division, discord, distrust, mga minamahal, and confusion. Yung pagiging talebearer, mga minamahal, ito po'y, mga minamahal, nagtatanim ka, amen, ng isang binhi, mga minamahal ko, ni Satanas. That we call this, mga minamahal, evil seed. Ang tawag po natin dyan, mga minamahal ko, ay binhi ng kasamaan. Amen? Ang binhi ng kasamaan, mga minamahal, that is strife, amen, pag-aalitan, division, that is pagkabahabahagi, discord, hindi pagkakasundo-sundo, that is where distrust, mga minamahal, yung mawawalan ng tiwala, amen, ang kapwa mo, mga minamahal, sa kapatid mo, dahil sa kagagawan mo, syempre, kung ang palagi mong ikikwento sa kanya, amen, yung kasiraan ng kapatid na yon, tuwing nagkikita kayo, ayan, si sister, ganito yan. Amen. Sasabihin mo pa, atin-atin lang ito, Brad, ha? Huwag mong sasabihin sa iba. Pero ang totoo, ikaw ang nagkakalat ng kasiraan ng iyong kapatid. Siyempre, sabi ng banal na Biblia, nagkukos ng distrust. Amen. Nawawala ng tiwala ang iyong kapatid sa kanyang kapatid dahil sa kwentong iyong inihatid na paninira doon sa iyong kapatid. Mga minamahal, so magiging sagutin mo po yun. Napakalaki ng iyong kasalanan pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga taong maapektuhan ng iyong paninira. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Proverbs 26 verse 20 after verse 25. Isa-isay natin pagbasa ang talatang ito. 20, mga minamahal, to 25 from the book of Proverbs chapter 26. Sa Tagalog version po, mga minamahal, basahin natin. Sabi ng Biblia, sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Tama po yan, mga minamahal. Sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. The more na iyong ginagatungan, the more na nagliliyab ang apoy. Amen? So sa kakulangan ng gatong, namamatay ang apoy. At kung saan walang mapaghatid dumapit, ay tumitigil ang pagkakaalit.
Yan po ang sabi ng Biblia. Amen? Kung walang panggatong, hindi magliliyab ang apoy. Kung saan walang talebearer, amen? Kung saan walang tagapaghatid ng balita, kung saan walang mapanira, mga minamahal, ay wala pong mga minamahal pagkaalit-alit. Wala pong kaguluhan. Sa verse 21, kung papaanong ang mga uling sa mga baga at ang mga kahoy sa apoy, gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. Amen? Totoo po ito, mga minamahal. Yung mga taong madaldal, amen? Yung mga taong mapagkwento, yung mga taong mapanira, mga minamahal, yung mga taong tuwang-tuwang sirain, mga minamahal, sa kanilang kwentuhan ang kanilang kapatid. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po yung nagpapaningas ng pag-aalit-alit. Amen? In verse 22, ang mga salita ng mapaghatid dumapit ay parang masarap, mga minamahal, sa subo na nagsisibaba sa pinakaloob bahagi ng kanilang tiyan. Hindi po nila alam, mga in the end, yung kanilang ginagawa, mga minamahal, ay dadalhin sa paghatol ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, mga minamahal, every idle word comes out in our mouth. It brings to judgment. Yan po'y walang mga kabuluhang mga salita, mga kwentong basura, mga kwentong walang kapakinabangan, mga minamahal, mga kwentong walang kabuluhan. Mga minamahal, in the time of judgment, that kind of idle word will bring to judgment. Kaya kung maraming lumalabas sa labi mo ng mga kwentong mapanira, maraming lumalabas sa labi mo ng mga kwentong walang kabuluhan, mga kwentong walang kapakinabangan, mga kwentong, mga minamahal, makakasira doon sa mga taong, mga minamahal, inaayos ng ating mahal na Panginoon. It will bring in judgment. Dadalhin po yan, mga minamahal, sa araw ng paghatol. Verse 23, mga mapusok na labi at masamang puso. Amen? Mapusok na labi. Yung word na mapusok, yung hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila, mga minamahal. Yung bang kagalakan niya ang manira ng iba. Meron ganyang Kristiyano na kahit mananampalataya na, mga minamahal, ay talagang mapusok yung kanyang labi. Hindi niya kayang pigilan, mga minamahal, na ikwento ang kasiraan ng iba. Galak na galak ang kanyang puso na ikwento ang kasiraan ng iba. Nag-uumapaw yung kasayahan niya sa pagkwento ng kasiraan ng iba. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang bibig. Hindi niya kayang pigilan ang kanyang labi. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kanyang labi ay mapusok at ang kanyang puso ay masama. Siyempre, kung ang puso mo ay malinis, kung ang puso mo ay banal, kung ang puso mo ay dalisay, kung ang puso mo ay sakdal, kung ang puso mo, mga minamahal, ay matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pipigilan mo ang iyong labi na hindi makapagsalita na paninira, mga minamahal, sa iyong kapwa, sapagkat naunawaan mo na ang taong sinisira mo, Diyos ang nag-aayos. Amen? So ngayon, ang tanong ko, sino ang magiging kalaban mo? Sino ang magiging kaalit mo? Halimbawa, ako ang Diyos, inaayos ko ang buhay ng isang tao. Ikaw naman, sinisira mo ang buhay niya. Samantalang ako'y abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang buhay. Ikaw naman, abalang-abala ka sa buhay ng tao na aking inaayos. Sinisira mo ang buhay ng tao na aking inaayos. Sino ngayon ang magiging kaalit mo? Sino ngayon ang magiging kaaway mo? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ang buhay ng tao na pilit na inaayos ng Diyos ay pilit mo namang sinisira. Ano ang espiritu na nasa iyo? Anong uri ang puso na nasa iyo, mga minamahal? Kung ang isang taong pilit na inaayos ng Diyos ay pilit mo namang sinisira. Kaya ang verse 23, sabi ng Biblia, mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pilak. Ang dumi, mga minamahal ko, ng pilak ay wala na pong kapakinabangan. At ang sabi ng Biblia, ibalik natin sa verse 23, mga minamahal, parang sisidlang lupa na nababalot ng dumi ng pilak. Amen? Wala na pong kabuluhan. Magiging walang silbi ang iyong pagkatao. Magiging walang silbi ang iyong puso kung ikaw ay abala sa paninira ng buhay ng iba, samantalang abala naman ng Panginoon sa pag-aayos ng buhay ng bawat isa. So wala kang karapatang, mga minamahal, sirain ang buhay ng iyong kapatid. Amen? Sapagkat ang buhay na yan ay inaayos ng mahal na Panginoon. Wala kang karapatang
sirain ang buhay ng iyong kapwa sapagkat ang buhay ng iyong kapwa, Diyos ang nag-aayos. Following verse in verse 24. Ang nagtatanim ay magpapakunwari ng kanyang mga labi, ngunit siya'y naglalagay ng pagdaraya sa loob niya. Oh, imagine, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtatanim, amen, kaya ang bunga po ng paninira ng iba, yan po ay galit. Dahil ikaw ay galit sa tao, ikaw ay naiinggit sa tao, amen, may mga tao nga dyan, mga minamahal, kapag sobrang galit, hindi nga maka-likes. Halimbawa, mga minamahal, galit sa akin. Hindi nga yan maka-like sa mga pinupost ko. Hindi nga ngayon maka-comments, mga minamahal, ng mga good comments. Kapag mga minamahal, halimbawa, yung mga taong galit sa akin, sapagkat hindi naman tayo perpekto, we cannot please all men, kahit gaano tayo kabuti, kahit gaano tayo kagaling makisama, kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo kabanayad magsalita, mga minamahal, hindi po yan magiging perpekto na walang mga taong mga minamahal ayaw sa iyo. Amen? Mga minamahal, nobody can please all men. Hindi po natin mapapuluguran, mga minamahal, ang lahat ng tao. Kaya kahit gaano tayo kalinis, kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo kagaling pakisama, may mga tao talagang ayaw sa atin. Yung mga taong ayaw sa atin, amen, dahil sila'y galit sa atin, ayaw nila sa atin, ni pag-likes, ni pag-comments ng mga good comments sa mga pinopost natin, hindi yan sila magla-likes, hindi yan sila magko-comments, amen? Kapag makita ka nila na ikaw ay babagsak, mga minamahal, ikaw ay madadapa, ikaw ay mga minamahal magkakamali, tuwang-tuwa ang mga taong yan. Hindi po yan attitude ng mga taong anak ng Diyos. We are brother's keeper. Mga minamahal, we are always concerned the situation, mga minamahal, of our brothers. Tayo po ay palaging concerned sa kalagayan. Hindi tayo natutuwa kung sila'y nasasaktan. Hindi tayo natutuwa kung sila'y nadadapa. Hindi tayo natutuwa. Yun ang totoong concern. Hindi tayo natutuwa kung sila'y nagkakamali. Bagus tayo po ay nalulungkot kung sila'y nalulugmok. Tayo nalulungkot kung sila'y nagkakasala. Tayo nalulungkot kung sila'y nagkakamali. Tayo po'y nalulungkot, mga minamahal, kung sila po ay madadapa. Amen? Yung iba nating mga kapwa mananampalataya, mga minamahal, minsan ginagawa pang pulutan yung pagkakasala ng ating kapatid. Hindi po yan puso ng mga taong binago ng Diyos. Hindi po yan puso ng mga taong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, mga minamahal, amen, sa verse 24, nabasa na po ba natin, ang pagtatanim ay nagpapakunwari ng kanyang mga labi, ngunit siya'y naglalagay ng pangdaraya sa loob niya. Amen, so ikaw mismo ang umahatol ng iyong sarili. And verse 25, pagka siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan. Ito pong mga talebearer na ito, yung mga nagsasalita ng mga paninira sa iyong kapwa, dahil kapag paniwalaan mo ito, madadamay ka sa kanyang kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, kapag siya'y nagsasalitang mainam, huwag mo siyang paniwalaan. Amen? Dahil ang kanyang puso ay marumi. Hindi po siya kasangkapan ng Panginoon. Ang lahat ng mga kwento na dala ng isang tao na paninira sa inyong kapwa, mga minamahal, amen, hindi po yan gawain ng may malinis na puso. Kaya sabi ng Biblia, kapag siya'y nagsasalita ng mainam, huwag mo siyang paniwalaan. Kung hanggat maaari, huwag mo siyang pakinggan. Hanggat maaari, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat may 7 karumaldumal sa kanyang puso. Oh, sabi ng Biblia, ano ang laman ng kanyang puso? Mabuti ba? Ano ang laman ng kanyang puso? Kaaya-aya ba? Ano ang laman ng kanyang puso? Mga minamahal, kapuri-puri ba? Hindi. Ang laman ng kanyang puso ay 7 karumaldumal, mga minamahal, na nasa kanyang puso. Kaya hindi natin siya dapat paniwalaan. Amen? Kapag ang kapatid mo, ang dala ay paninira sa kanyang kapwa, huwag mo siyang paniwalaan. Pero kung ang kanyang dalang balita, mga minamahal, ay mabuti, kung ang kanyang dalang balita ay makakatulong, kung ang kanyang dalang balita, mga minamahal, ay makapagbibigay luwalhati sa mahal na Panginoon, mga minamahal, paniwalaan natin siya. Ngunit kung ang kanyang dalang balita ay paninira, mga minamahal, sa ating kapatid, huwag mo siyang paniwalaan. Bakit? Ang laman ng kanyang puso ay 7 karumaldumal. Philippians chapter 4 verse 8, isingit po natin ang talatang ito, mga minamahal. Pilipos, kapitulo 4, versikulo 8, katapos-tapusan, mga kapatid, anong bagay na katotohanan? Anumang bagay na kagalang-galang? Anumang bagay na matuwid? Anumang bagay na malinis?
Anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yan ang itanim natin sa puso natin, sa isip natin, sa mga puso natin. We are on the last days. Ang payo, mga minamahal ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa dako ng Pilipos, sapagkat ang kapatiran natin doon sa Pilipos, meron din po silang pagkabahagi at pagkakampi-kampi. Nagkakagulo ang iglesia. Ito po'y dahil sa mga balita at mga kwentong mapanira, mga minamahal. Amen? Yung espiritong mapanira, yan po yung espiritu na hindi galing sa Diyos. Ang espiritu yan ay espiritu na galing sa kaaway. Kaya on the last days, sa katapus-tapusan mga kapatid, anong mang bagay na katotohanan, yan ang itanim natin sa isip at sa puso natin upang tayo po'y maging sakdal at kaaya-aya sa Panginoon. Anong mang bagay na kagalang-galang, yan ang itanim natin sa isip at puso natin. Anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, yan ang itanim natin. Yung mga marurumi, mga minamahal, wag nating, mga minamahal, hayaan. Amen. We need to be guarded in our thoughts. We need to be guarded in our heart. Parang puso natin at ang isip natin ay maging dalisay at kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano ang kapuri-puri, yun ang itanim natin sa puso at isip natin. Amen? Yung mga balitang mapanira, sabi ng banal na Biblia, yung huling talata na ating binasa, mga minamahal, Proverbs chapter 26 verse 25, napakagandang talatang ito, mga minamahal. Every time na ikaw ay naninira sa iyong kapatid, ang puso mo ay karumal-dumal. Sabi ng Biblia, hindi lamang isang karumal-dumal ang binensyon sa Biblia, 7 karumal-dumal. Amen? Kaya kung ikaw ay tuwang-tuwa, kapatid, galak na galak ka sa paninira ng buhay ng iba. Amen? You are tale-bearer, mga minamahal. Amen? Ang dala ng iyong dila ay panira sa iyong kapwa, panira sa gawain, paninira sa mga manggagawa. Ang dala ng iyong labi, paninira sa mga mangaral. Ipilit silang inaayos ng Diyos. Amen? Pilit na inaayos ng Panginoon ang buhay ng mga manggagawa. Pilit na inaayos ng Panginoon ang buhay ng mga ngaral. Pilit na inaayos ng Panginoon ang buhay ng mga mag-aawit. Mga ordinaryo nating kapatiran. Pilit na inaayos ng mahal na Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, sila'y maging kapaki-pakinabang. Gusto ng Panginoon, sila'y maging ilaw, maging asin, maging liwanag, maging banal na patotoo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikaw naman, sira ka ng sira sa iyong kapatid. Anong espiritu ang nasa iyo, minamahal? Anong puso? Anong puso ang meron ka? Anong espiritu ang meron ka? Kung ikaw ay abalang-abala sa paninira sa iyong kapatid, tuwang-tuwa ka kapag may kapatid kang nasisira, mga minamahal, dahil sa iyong mga kwentong mapanira, ang puso mo, kapatid, ay punong-puno ng kasamaan. Sabi ng Biblia, ang puso mo ay punong-puno ng 7 karumal-dumal. Not only 1 abomination. Amen? Basahin natin sa English. Yung verse 25. Sabi ng Biblia, when he speaketh fair, believe him not. Believe him not. Huwag mo siyang paniwalaan. Kapag ang kwento ng iyong kapatid, kahit pa yan tatay mo, nanay mo, kapatid mo sa laman, kahit pa yan asawa mo, kung ang dalang balita niya ay paninira sa iba, huwag mo siyang pakinggan. I-rebuke mo siya. I-cast out mo dahil ang espiritu na nasa kanya ay evil spirit. Amen? Kapag panay kang paninira sa iyong kapwa, mga minamahal, maaaring maging demon possessed ka, mga minamahal. Dahil kapag ikaw ay puspos ng tapat na espiritu na galing sa mahal na Panginoon, iniingatan mo ang kasiraan ng iba. Iniingatan mo, mga minamahal, yung pagkakamali ng iba. Amen? Pilit mo itong tinatago dahil hindi ayaw mong ikwento sa iba dahil ito'y makakasira sa kanya. Iniingatan mong hindi siya masira kung paanong iniingatan siya ng Panginoon na hindi masira. Sapagat ang Diyos ang nag-aayos sa kanya. When he speaketh fair, believe him not. For there are 7 abominations in his heart. Amen? 7 abomination in his heart. Doon sa mga taong mapagpanira. Kaya kapatid, I suggest, amen, langit ang puntirya natin. Hindi po impyerno. Amen? Gusto natin ng langit. Sabi ng Biblia, paano kang mapupunta ng langit kung ang puso mo, amen, ay pinaghaharian ng 7 abomination.
7 masasama, 7 karumal-dumal na bagay ang nasa puso mo. Yun ang puso ng mga taong mapagpanira sa inyong kapwa. Kaya i-share po natin mga minamalang preaching na ito upang maunawaan ng ilan nating mga kapatiran, sapagkat yan ang nagkukos ng division. Bakit may pagkabahagi? Bakit may pagkakampi-kampi? Amen? Bakit mga minamahal nasisirang gawain? Dahil sa mga talebearer na ito, ang kanilang dalang balita ay paninira sa kanilang kapwa. Hindi po yan makakatulong. Maging part tayo sa gawain upang ang gawain ay maging matibay at matatag. Ang mga kapatiran natin na inayos na ng Diyos, huwag natin silang sirain. Wala tayong mapapalang mabuti, minamahal. Wala tayong biyayang mapupulot kung ang aatupagin natin ay ang paninira ng iba. Because sabi ng Biblia, ano ang advice ng Biblia? Pray one with another. Encourage one with another. Amen? Lalong-lalo na kung inyong nakikita ng pagdating ng mahal na Panginoon ay totoong nalalapit na. Malapit na pong dumating ang mahal na Panginoon. Hindi na po ito yung panahon ng pagsisiraan. Hindi na po ito yung panahon ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi, mga minamahal, sa maling pagkakampi-kampi. Hindi na po ito yung panahon ng paninira ng kapwa, mga minamahal. Itigil natin yung ating mga sarili. Pigilan natin yung ating sarili. Sabi ng Biblia, itikop natin yung ating mga dila. Huwag nating gawing bisyo, mga minamalang paninira ng iba, na parang masayang-masaya pa tayo pag nakakasira tayo. Parang masayang-masaya pa tayo, mga minamahal, kapag nakakasira tayo ng ating kapatid. Hindi po yan ugali ng mga tao, ng kanyang design, ng kanyang puso ay pumasok sa langit at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita. I hope na tayo po'y lubos na makaunawa, mga minamahal. Huwag tayong papayag na tayo gagamitin ni Satanas para sa paninira ng mga taong inayos ng Diyos. Sino ang nag-repair ng kanilang buhay? Ang Diyos. Sino ang nag-ayos ng buhay ko? Ang Diyos. Hindi ko kayang ayusin ang buhay ko kung wala ang Diyos. Tapos sisirain mo ako na inaayos ako ng mahal na Panginoon. Sisirain mo ang iyong kapatid na inayos ng Panginoon. May sagutin ka, kapatid, kapag ginagawa mo ang paninira sa inyong kapwa. At ang sagutin ito ay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Love one with another. Encourage one with another. Pray one with another, mga minamahal, upang sa pagdating ng mahal na Panginoon, we are ready for rapture. Totally ready for rapture. Tayo po'y manalangin sa oras na ito, mga minamahal. Ang ebanghelyo at salita ng Panginoon ay punong-puno ng kapangyarihan. Dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, walang takot naming ipinapangaral ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin, tagapin po ninyo ang mahal na Panginoon para sa ating mga baguhang tagapakinig ang biyaya ng Diyos ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo po lahat. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Ugasan mo ang aking puso ng iyong banal na dugo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kami po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ang aming mga kababayan. Iligtas mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Isulat mo ka lang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po'y lumapit sa ating mga pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ating pong sabitin sa ating mga labi, ang ating mga prayer request, mga spoken request sa ating dakilang Diyos. Amang banal Diyos na mapagpala sa oras na ito, mahal na Panginoon. Narito po kami sa iyong banal na harapan, dumudulog at nagsusumamo na kami iyong kahabagan. Batid mo ang mga asam ng aming mga puso, ang aming mga dalangin, ang aming mga daing. Ipagkaloob mo po ito sa tamang panahon ayon sa iyong banal na dakilang kalooban sa punong panalangin ng mahal na pastor. Amen and amen. Tayo pinumako sa ating mas hilig, mga minamahal. Sa mga webcast viewers natin, ipatong po ninyo ang inyong kamay, mga minamahal ko, sa mga screen ng inyong mga gadget,
at samahan po ninyo kaming manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming kaligtas. Leading prayer for beloved honorable pastor, have mercy upon us, and against of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong karamdaman, panghina, panlupaypay, panlalamig, mahal na Panginoon, demons of tail bearer, in the mighty name of Jesus, demonyong mapagpanira sa aming kapwa, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamalang Diyos, ang magpala sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, salamat sa dakilang biyaya. Muli tayo po ay mga minamahal, pinagpala ng Diyos sapagkat tunay na napakarami pong hadlang na gawa ng kaaway para hindi tayo makapagpangaral, mga minamahal, through our Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam po ninyo, ang design ng aming mga puso ay may bahagi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po kami nangangaral para makilala ang aming mga sarili, no? Nangangaral kami para maipahayag ang kaluwalhatian ng kapurihan ng ating mahal na Panginoon, na sa ganitong paraan ay makatulong kami na maipaunawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mga kababayan natin na patuloy na umantabay sa banal na programa